Sa mga kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW saan man panig sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Ito na ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw. Ito pong aking sariling prediksyon dito po sa nalalapit na labang Donaire versus Inoue. Pero bago po ako dumiretso dun sa aking prediksyon, gusto ko lamang po magbigay ng ilang pormasyon dito sa labang ito. Talaga pong matindi na ang pagkasabik ng mga boxing fans na mapanood ang laban na ito sapagkat sa mga sumandali pong ito, ayon sa boxing promoter ng laban, wala na raw pong mabibiling ticket. Sold out na daw po itong ticket para sa labang ito. Malaking event po sa Japan, ito pong labang Donaire versus Inoue at inaasahan pong 20,000 po ang manonood doon sa Saitama Arena na gustong ma-witness kung sino po ang makakakuha ng Ali Trophy at tatanghaling best bantamweight in the world. Ito pong labang Inoue versus Donaire ay parte po ng World Boxing Super Series. Ang laban po na ito ay final na or championship ng World Boxing Super Series Bantamweight. Kaya po napakalaki ng karangalan na kataya dito sa labang ito. Ayon kay Donaire, wala raw pong puwang ang pagkakamali sa laban na ito. At kung sino magkaunang magkamali, siya ang matatalo. Dagdag pa ni Donaire, ito raw laban na ito ay pwedeng magtagal para daw pong isang chess game. Excited at feel motivated daw po itong si Donaire dito sa nalalapit niyang laban kay Monster Inoue. Aminado itong ating The Filipino Plus na si Donaire. Nakatulad niya, meron din daw pong taglay na lakas at bilis itong mga suntok ni Monster Inoue. Ito po talaga ang common sa dalawang boksingerong ito. Yung pong kanilang lakas, maaari po sa isang kisap mata kung sino po magkakamali. Maaari pong matapos maaga itong boxing. At katulad po ng binanggit ko doon sa aking mga huling video, ito pong si Monster Inoue ay medyo mainit. Gusto po nito ang lahat ng laban niya kung maaari matapos doon lang sa round 1. At kung tumagal man ang laban, parang hindi po gusto nitong si Monster Inoue. Yung pong mga decision, gusto po talaga nito knockout or technical knockout yung kalaban. Gusto ko na rin pong banggitin, ito pong chief trainer ni Donaire. Ito pong si Mr. Kenny Adams. Magaling po itong boxing trainer. Dati po itong coach ng US Olympic Boxing Team. Na under po sa kanyang coaching, marami po silang napanalo ng medalya. At isa po sa mga naturuan nito ay ito pong si Ray Jones Jr. Nagsilbi rin po ito sa US Army ng 30 taon doon po sa Airborne Division. Nakapag-train na po ito ng 26 World Champion. So hindi po basta-basta ang kinuwang trainer nitong si Donaire. Minsan na din pong naimbitahan itong si Mr. Kenny Adams na mag-join po sa training camp ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Kaya lamang po hindi siya nakapag-commit dahil meron po siyang ilang personal na kadahilanan. Maliban pa po kay Roy Jones Jr. na train din po ng disciplinarian na si Mr. Kenny Adams. Ito pong si Diego Corrales at ito pong Edwin Valero. Siguro naman kilala nyo kung ano ang pagkatao ng boksingerong si Edwin Valero. Isa rin po yan sa mga na-train nitong si Mr. Kenny Adams. Dito po sa sagupang Donaire versus Inoue, marami na po akong nabasang dyaryo. Nagbasa-basa na rin po ako rito sa internet. Ang inaasahan po rito ng mga tao na mananalo ay ito pong si Mr. Inoue. Heavy favorite po siya sa laban na ito at ang ating pong The Filipino Plus ay lumalabas pong underdog. Talaga pong ganon, may kanya-kanya pong opinion ang mga boxing fans. At ako naman po, meron din po akong sariling prediksyon para po sa labang Donaire versus Inoue. At ito na po ang aking prediksyon. Alam ko, meron din po kayong sarili-sariling opinion at gusto ko rin pong marinig yon sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo ng comment dito sa video na ito. Gusto ko lamang na meron akong sariling pinagbabasihan bago po ako magbigay ng aking prediksyon. Naglagay po ako ng listahan dito sa screen na sa tingin ko magiging factor sa laban na ito. Sa akin pong pagbibigay ng score, 10 po ang pinakamataas at 0 ang pinakamababa. Dito na po tayo sa age or edad ng mga boksingero. Ito pong si Monster Inoue ay 26 years old at ito naman pong si Nonito Donaire ay 36 years old. Mas bata po ng 10 taon itong si Monster Inoue. Pero hindi ko po nakikitang magiging disadvantage itong edad na ito kay Nonito Donaire. Napatunayan na po ito ng ating pambansang kamao
nung makalaban niya po itong si Kid Turman na kung saan mas bata rin po ng 10 taon itong si Turman kaysa kay Manny Pacquiao. Although magkaiba naman pong boksingero itong si Donaire at ang ating pambansang kamao. Pero hindi ko pa rin po nakikita makakasagabal itong age difference na ito. Ito pong 36, napakabata pa po nito para sa isang boksingero. So lalagyan ko po sila rito ng 10 pareho. Dito naman po tayo sa height or taas. Ito pong si Monster Inoue ay 5 feet 5 inches. At ito naman pong si Donaire ay 5 feet 6 inches. Lamang po ng 1 pulgada ito pong si Nonito. Pero sa tingin ko, hindi masyadong magmamatter itong advantage na ito ni Nonito Donaire. So para sa akin, tabla po sila rito. Dito naman po tayo sa reach. Ito pong si Monster Inoue ay 67 inches at ito naman pong si Donaire ay 68 inches. Lamang lang din po ng 1 pulgada ito si Donaire. Para sa akin, hindi rin po ito masyadong magmamatter. So para sa akin, tabla po sila rito. Dumako naman tayo sa training. Alam naman natin na itong si Inoue ay napaka-visible po ng mga nangyayari sa kanya. Alam natin na napakarami niyang Pilipino boxer na kinuha para makatulong na po doon sa kanyang training. Pero po itong si Donaire, medyo tahimik po o sikreto ang mga kilos o galaw. Pero inaasahan ko rin naman po na maganda po ang ginagawang training nito o paghanda dito po sa nalalapit niyang laban kay Monster Inoue. So sa akin po, tabla po sila rito. At sumunod po itong experience. Ito po ang isang bagay na sa tingin ko na napakalaking factor sa laban na ito. Ito pong si Monster Inoue, meron po isang total bout na 18 na kung saan 18 po ay panalo. Malinis na malinis po ang record nito. Ito naman pong si Donaire ay meron pong total na laban na 45 at 40 po rito ay panalo. So kung titingnan ninyo, napakalaki po ng diferensya ng 45 sa 18. Mas marami pong experience itong si Nonito Donaire. Kumpara po sa mga nakakalaban nito sa klase ng mga opponent nito, katulad ni Juarez, Walters, Rigondo, hindi pa po nakakaharap ng ganon itong si Monster Inoue. Although mabibigat na rin po ang nakakalaban, pero hindi pa po maiihilera doon po sa mga nakalaban nito si Nonito Donaire. So dito po, bibigyan ko po ng kaunting kalamangan itong ating The Filipino Plus na si Nonito Donaire. Bibigyan ko po siya rito ng 10 at ito naman pong si Monster ay bibigyan ko po ng 9. So dumako na po tayo rito sa Ring IQ. Ito pong Ring IQ, tingin ko naman po para yung matalino sa ring itong dalawang boksingirong ito. Kitang-kita naman sa mga labang ipinakita ni Monster at ito pong ating The Filipino Plus na si Nonito Donaire. Sa akin po, tabla rin po sila rito. Bibigyan ko po sila ng tig-10. Dumako naman po tayo rito sa knockout power. Yung knockout percentage po ni Monster Inoue ay 89% at ito naman pong kay Nonito Donaire ay 65%. Kung makikita nyo, medyo mas malaki po rito ang kay Monster Inoue. Marami pong pwedeng pagbasihan ito. Debatable po kasi ito. Although po ito ay numero, naandyan din po ang kalidad ng mga nakalaban ng dalawang boksingirong ito. Katulad po ng nabanggit ko, ito pong nakalaban ni Monster Inoue. Kung ipapaharap nyo po ito kay Donaire, malamang bagsak din po lahat yon. Pero ito pong mga nakalaban ni Donaire, tulad po ni Walters, ni Rigondo, ni Juarez, pag hinarap po ito ni Monster Inoue, maaari po siyang talunin ng mga ito. In fairness naman po kay Monster Inoue, bibigyan ko na po sila ng tabla rito. Pareho po silang may knockout power, pareho po silang may pamatay na suntok. Bibigyan ko po sila rito ng tig-10. Dumako na po tayo rito sa stamina. Tingin ko naman sa tindi na paghahanda ng dalawang boksingirong ito, walang magiging problema na aabot sila dun sa dulo ng round sa paghaharap nila sa boxing. So para sa akin po, tabla rin po ang dalawang ito. Bibigyan ko rin sila ng tig-10. Sumunod, gutom kaya sa panalo itong dalawang boksingirong ito. Sa tingin ko,
kung si Monster Inoue ang tatanungin. Gutom na gutom sa panalo ito dahil dito nakasalalay ang kanyang kapalaran sa boxing, yung pong mga kanyang susunod na laban. At sa tingin ko, ganon din tong kay Donito Donaire, make or break siya sa laban na ito. Kaya sa tingin ko, bibigyan ko po sila ng tig-10 dito. Sumunod po ay itong tapang. Ang gusto ko po sa isang boksingero ay hindi po nagpapasindak sa kalaban katulad po ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at itong batang Hapones na si Monster Inoue. Tatingin ko may never surrender attitude ito at hindi naman siguro magpapahuli itong ating The Filipino Plus na si Nonito Donaire. Kaya para sa akin po, tabla po sila rito, bibigyan ko po sila ng tig-10. At ang panghuli ay itong focus. Sa akin namang opinyon, walang nakakasagabal o bumabagabag sa dalawang ito. Naandun ang kanilang 100% focus para sa laban na ito. So bibigyan ko rin po sila rito ng tig-10. So yan po na kompleto ko na yung mga factor with corresponding score na sa tingin ko magmamatter dito sa laban ni Donaire at ito pong si Monster Inoue. Dumako na po tayo ngayon dito sa total. Meron pong 109 itong si Monster Inoue at meron naman pong 110 itong si Nonito Donaire. So tingin ko po magiging close itong laban na ito. Naniniwala po ako sa sinasabi ni Donaire na kung sino po ang magkakamali, siya po ang matatalo sa laban na ito. At base po sa mga data na aking ipinakita, tingin ko po ang aking prediksyon, ang mananalo rito ay ang ating The Filipino Plus na si Nonito Donaire via knockout or technical knockout. Although marami nagsasabi na underdog rito itong si Donaire at heavy favorite itong si Monster Inoue, may kani-kani naman po tayong opinion at katulad ng nasabi ko, ito po ay aking opinion lamang at excited na rin po ako marinig ang inyong mga opinion. Ito pong sukat sa height and reach ay nakuha ko po sa Wikipedia. Maari pong sa ibang article, sa ibang website, iba po ang sinasabi. Pero just the same, tabla naman po ang score ko rito at para sa akin, hindi po ito magmamatter masyado. So yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan natin sa Pinas, mga boxing fans at mga kapwa ko OFW na mataas ang aking respeto. Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike at kung po pwede rin po, mag-subscribe na rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout kina Mr. Wilson Acop dyan po sa Jerusalem at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Jerusalem. Kumusta po kayong lahat dyan? Kay Mr. Ariel, NSK Conbucar, Rochelle Belmonte, Joseph Belmonte, Cedric, Mins Pambuena, Michael Murillo, Jimmer Torres, Alvin Clin Serbo, Jernel Cabasan, Primary, mga batang Sampaloc, Valencia Chapter from Ros Cabinta. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta nyo sa aking channel.